mga senatoriables na sabihin natin na PDP lineup natin. So mahalaking kwento kasi yan eh. So kasi ang sinasabi kasi nung iba na bakit namin iboboto na straight yung PDP laban na senatorial slate, na kokonti lang naman yung mga talagang deserving dyan na maging senador. Diba? Yung iba, although on papers maganda yung kanilang track record, pero they don't think na they deserve to be in the Senate, to be a senator, di ba? Ang nakikita lang nila na pwede talaga dyan, na syempre andyan sila Senator Bongo na re-electionist, tapos nandyan si Congressman Marcoleta, pagkatapos nandyan si sino ba, si General or the former PNP chief, si Senator Bato de la Rosa. May question sa kanila dyan, and sabi nila medyo mababa yung kanyang survey doon sa SWS, doon sa senatoriables. So tingnan natin, no? And sabi nga nila paano namin ibobotoan niya, although may isa na lawyer pa rin, halimbawa si Attorney Lambino. Ganun na ba kakilala yung mga Pilipino diyan? Aware na ba sila doon sa background ni Attorney Lambino, di ba? And meron pa, questionable pa yung ibang tatakbo diyan. Nandiyan si Philip Salvador, artista lang naman 'yan, di ba? And yung iba ayaw din kaya Pastor Kibuloy, di ba? Pero regardless of their background, yung kanilang personality, sino man sila, dapat iboto natin sila ng straight. So paano natin ididepensa yung pagboto natin ng straight diyan? Nakita naman natin na medyo alanganin ata itong kung ating straight yung itong PDP laban. So wala akong noon, wala akong complete actually hindi ko memorize kung sino-sino yung mga na yan, mga senatoriable na yan. Pero for me, I believe na sila dapat yung iboto natin ng straight, ha. Hindi wala kang lalampasan. Ako kasi personally, meron akong dalawa doon na ayaw iboto. Pero dahil nga sa pangyayari na kumbaga may impeachment, kasi iboboto natin sila. Kasi kung kayo'y nandito sa live ko kagabi, so na-explain ko kung yung iba't ibang senaryo kung bakit kailangan natin iboto yung na straight yung PDP laban. So na-explain ko doon, if gusto nyong balikan yung live natin kagabi, so andyan naman, naka-post naman dito yung kinat-cut ko na yon. Kumbaga ni-slice ko lahat yon. So yes kaka-start lang. Let me talk muna for at least siguro mga give me just 30 minutes, then papaakyat tayo. Maikli lang naman kasi meron tayong commitment bukas, kailangan din natin bukas So sandali lang, then papaakyat tayo. Una, ano ba ang pag-usapan natin yung tinatawag na PDP laban? At kapag sinabing PDP laban, laging nakalink dyan or nakakonect yung salitang DDS. Even dun sa mga supporters, everybody identified ang mga supporters ng PDP laban at ng mga Duterte as DDS, di ba? I don't know the exact, di ba? I don't know the exact meaning of DDS, pero ang nga nun is they are sabi nga ng mga diehard Duterte supporters yung mga yan. At kagabi na ating na explain na nga dito kung bakit sinabi natin na Duterte diehard, not just because of the persona of former president, but of his policy. We are in favor, or we are diehard of his policy. Yan. Pero unahin muna natin yung problema, yung mababaw na problema about doon pag tinawag kang DDS. So kung nakikita nyo ngayon sa political environment natin ngayon, merong isang political kumbaga, pag ikaw ay politically walang jackpot politically affiliated, matagal na, kumbaga na-establish na nila yon. Halimbawa, yung pink lawan or dilawan. So identified mo na yan, di ba? May mga pink lawan,
Dilawan dati, na ngayon sila ay Pinklawan. Meron tinatawag na left. Alam mo na rin yung political ideology ng mga left. It's either they are in favor of communism or socialist, and they are the so-called progressive. So, meron naman na mga, yun nga, yung Pinklawan ngayon na dati ay Dilawan. They are the liberal party. They consider themselves as the, sabi nga is, with liberal mind, di ba? Sila yung mga tawag natin ay mga di umano daw ay mga intellectual or elite, something like that. Yun yung mga yung characteristic nila. Pero kasi bakit ngayon ina-identify karamihan ng mga Gen Z at yung iba millennials at yung iba mga social climber na sabi nila is ayoko DDS bado yan, di ba? Hi, shout out Melody, wash out sa Davao. Bakit nila ina-identify yung sarili nila doon? Una, sige, yung pinakamababaw, they are social climbers. Di ba? They want to include themselves doon sa tinatawag na circle ng mga elites or di umano intellectual daw, di umano. 'Di ba? Parang pag nakikita natin ngayon yung mga young professionals, they would love to identify themselves as Pinklawan, 'di ba? Or doon sila, kaya tingnan mo, pagtanungin mo yung mga social climber, sino iboboto mo? Shell Jokno, di ba? Si Heidi Mendoza, di ba? May merong parang separation. Parang nagkakaroon ng social status, di ba? Matalino 'yan kasi ito ang mga pinipili niyan, di ba? Ganon. Social status ang habol nila doon. But in my observation, they don't really know ano ba talaga yung political policy or belief or ideology nitong Pink. Hindi nila alam yon. They just want to be included doon sa doon sa circle na yon. So, yun ang pinag-aaralan muna natin ngayon. Kung hindi mo pinag-aaralan, kumbaga, tinatalakay lang natin para maintindihan natin at makuha natin sila na hindi baduy ang DDS. Di ba? Hindi baduy yung mga yan. So, ang tinitingnan lagi nila, DDS baduy yan, dito tayo sa Pink. Di ba? Yan, hindi mga intellectual yan, mga bopols yan, mga ganyan. Yan usually na sinasabi nila. Pero kung titingnan mo, in reality, sila yung mga kabataan na happy-go-lucky at wala naman talagang, sabihin na natin na matatag na, hindi naman sila matalino, talinuhan lang sila. Diba? Sila yung mga tao na feeling lang, sabi nga ay F na F, di ba? Yung sila F na F sila. They just want to be included in that circle or group of people para masabing they are intellectual. So, kaya ayaw nila dito sa DDS. Ayaw nila diyan. Tanggapin natin 'yon kasi DDS baduy. Diba? Ganun sila, baduy pa. Ayoko nang ganyan. Mga mga hampas lupa yan. Pero in reality, tignan mo, sino yung mga nagsasabi na yan? Hindi naman sa, kumbaga, minamaliit natin yung mga nandyan sa karaniwan na industriya. Ito karaniwan to, tanggapin na natin, masaktan ng masaktan. Kumbaga, straight to the point kasi ako magsalita. Yung mga nandyan na mga nagtatrabaho sa office, sa BPO company, sila yan. Di ba? Feel nila yan. Sila yung mga tumatambay doon sa SB, sa UCC ng 3 oras, 4 na oras. At sila yung mga parang